langin at andito ang kaaway, pinipilit niyang agawin ang joy natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At huwag nating hayaang nakawin ng kaaway yan. Andiyan ang mga possible na maging hindrances, pero let's pray to the Lord, our Father in heaven, na may control ng lahat ng bagay, na may likha ng lahat ng bagay. Kami, Lord, ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Nais namin, Panginoon, na magtiwala ng buong puso, buong lakas sa iyo lamang, aming Diyos na makapangyarihan. Lord, we thank you, Panginoon, sa araw na ito. Muli, Panginoon, na pinagsama mo kami, sama-sama mo kami ngayong Sunday para makarinig ng iyong mensahe. Nais namin, God, na marinig ang tinig mo, ang turo mo, ang nais mo, Panginoon, na ituro sa mga anak mo, Panginoon. Nais namin maalala, Lord God, ang iyong pagsilang, ang dahilan kung bakit kami nagsa-celebrate ng Pasko, at naway, Panginoon, na marami kami, God, matutunan at marami kang i-reveal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Cover us, Lord, with your holy blood. Naway anumang distraction, Panginoon, sa isip, sa puso, sa paligid namin ay winawasak namin to. Walang karapatan ng kaaway. Tinatapakan namin ang kaaway, ang Satanas, any words of evil. Walang karapatan sa mundo, walang karapatan to sa mga anak mo, sa mga lingkod mo. Kaya Lord, inaangkin namin ang katagumpayan sa gawaing ito, ang katagumpayan, Panginoon, na ma-proclaim ang kabutihan mo at ang kadakilaan mo, Panginoon. To you all the glory, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So baka gusto niyo pong umabante yung mga nasa likod, or mas okay na siya na para kalat-kalat, di mainit? Kayo? Okay lang, sige. So, ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay, syempre, kailangan nating ma-remember dahil lang iba sa atin ay naging makalimutin. At minsan, yung mga nakasanayan natin na katuruan, doon na tayo nabubuhay or ayun na yung pinaniniwalaan natin. Kaya aalalahanin natin ano po ba yung chronological event nung Christmas. Ano yung pagkasunod-sunod nung pagkasilang ng ating Savior. So, ang topic po natin ay Remembering Savior's Birth. Ay, may nakalagay? Ay, wow. Who is Jesus? Remembering Christ's birth, our Christmas celebrator. So, kung may birthday celebrator, merong Christmas celebrator. So, ang sineselebrate natin every December or December 25th, dahil nakasanayan na natin yan, ay walang iba kundi si Jesus. Hindi ang regalo, hindi ang family, hindi relatives, hindi ang mga inaanak, hindi ang mga ninong-ninang, kundi si Jesus lang po ang ating sineselebrate. Inaalala natin yung kanyang pagsilang. So, dahil tayo ay sinilang, si Jesus na ating Savior ay sinilang din dito sa mundo. Naging tao po siya. Nagkatawang tao siya. Kaya lagi natin tatandaan na ang Diyos, si Jesus ay buong full God and a full man. Kagaya rin natin siya na isinilang sa mundo, na pumasok sa loob ng tiyan, iniluwal ng magulang, naging bata, lumaki, hanggang sa, nagkaroon ng kamatayan din. So, kagaya din po natin si Jesus. At kung tayo nagsa-celebrate ng birthday, nagsa-celebrate din ang ating Saviors, ang ating tagapagligtas, kundi si Jesus Christ. So, pag may nagbe-birthday, pag may sinaselebrate tayo, usually, ano bang yung parang ginagawa natin sa celebrator? Pinaghahandaan. So, nagiging madalas, sila yung main topic ng araw na yon. Alangan naman maging topic ng araw niya is kapitbahay. So, syempre, kung sino yung sineselebrate, sino yung may birthday, sino yung celebrator, siya yung laging main topic. So, pinag-uusapan siya, sinasabi ko ano yung maganda sa kanya, sinasabi ko ano yung prayer natin sa kanya. Like nung nangyari nung birthday ni EJ, nung nag-18th birthday siya, nagdibo siya. Dito ginanap sa church. So, andito yung mga friends niya, family, church niya, yung churchmate,
yung parents niya, kapatid niya. Tapos nagkaroon ng time na nagbigay yung bawat isa ng kanilang prayers, nagbigay ng mga, minsan hindi pa nga prayers panlalaglag ang ginagawa. Sinasabi yung mga, parang yung mga hidden na ginagawa. So parang katuwaan lang naman din usually nangyayari. So laging ganon, pag may sineselebrate tayo, pinag-uusapan kung anong klaseng tao siya, anong meron sa kanya, ano yung bagay na gusto mong mangyari sa kanya, ano yung gusto mo na maging relasyon nyo pa nung dalawa, nung celebration na yon. At sa Pinoy, usually, meron tayong special treatment na ginagawa. Sa family, pagka-birthday, bawal maghugas. Exempted sa gawaing bahay. So pag may birthday, nagsa-celebrator, nangyayari, nagkakaroon ng special treatment. Bawal kang maghugas, bawal kang utusan, bawal kang kumilos. So, ang nangyayari, pagka special day mo, special talaga yan. Kailangan, wala kang iintindihin problema, wala kang iintindihin na para ikaw yung boss sa tahanan nyo, kahit nanay nyo, kahit tatay nyo, hindi ka pwedeng utusan kasi nga, birthday mo. So may dahilan ka para magsabi na, si ate na lang kasi birthday ko, di ba ma? So parang ganun yung nakakagawian natin sa Pinoy. Ewan ko lang sa iba, pero usually ganun yung nagiging, pag may birthday or yung celebrator, may special treatment. So nararanasan nyo ba yung special treatment na yan? O hindi? Pag birthday, ikaw pa rin gumagawa, pag lalo ng mga mamshi, ikaw na may birthday, ikaw na maghuhuga, ikaw na mamamalengke, ikaw pa magluluto. Pagka dumating yung bisita, pag uwi, ikaw pa yung magliligpit, ikaw pa yung maglilinis. Di ba? Yun nga lang kasi, ayun, parang siguro, dahil magulang, nanay, hindi nila maiwasang kumilos. Pero dapat, pagka-birthday natin, isipin nyo, special day to. Diba? I-honor natin, i-acknowledge natin yung araw na ipinanganak tayo. So, pwede nyong gamitin excuse yan sa family nyo. Oh, anak, ikaw muna kasi birthday ko, di ba? So, ganun din. Ngayong Pasko, ngayong December, syempre, wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang ating tagapagligtas, si Jesus. So, aalalahanin natin kung pag-usapan natin siya dahil special day niya ito, special month or special season to remember yung Savior's birth, kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So, una, naglagay ako dyan ng chronological event para, yun nga, malaman natin kung ano yung pagkasunod-sunod, ano nangyari, paano siya ipinanganak. So, unang nangyari po ay kinausap ni ang Angel Gabriel si Joseph sa pamamagitan ng panalangin. Tapos, pwede niyong picturean, tapos basahin niyo na lang yung mga verses na yan. Tapos, yun, para at least kayo din mismo makabasa. Pero, i-shortcut ko na lang. Diyan yung time na si Joseph ay nalaman niya nagdadalang tao si Mary at plano niyang hiwalayan si Mary secretly. So, secretly lang kasi iniisip pa rin niya si Mary, yung dignity niya, na kasi pagka, yun nga, syempre, bago ang kasal, tapos magugulat ka na buntis pala yung asawa mo. So, malaking kahihiyan yon kahit nung panahon nila. So, ayaw nang mangyari ni Joseph na mapahiya si Mary. So, ang naisip niya ay hiwalayan secretly si Mary. Pero dumating si Angel Gabriel para kausapin siya through his dream na wag niya daw hiwalayan si Mary. Kasi ang dinadala niya sa sinapupunan ay conceived by the Holy Spirit. So, walang ibang gumalaw, walang ibang parang cause ng kanyang pagiging pregnant. So, through Holy Spirit. So, ganun kabanal si Jesus. At sumunod naman doon ay kinausap ni Angel Gabriel si Mary naman. So, si Mary, kinausap siya na itong magiging laman ng sinapupunan mo, siya magiging tagapagligtas ng mundo. So, itong dalawang tao na to ay may malaking part talaga sa history or sa naging pagsilang ng ating tagapagligtas.
Kaya I wonder parang bakit laging si Mary lang, di ba? Bakit parang nagkakaroon ng special moment kay Mama Mary, mga binabanggit nga nila. Kasi kung tutuusin, ako naniniwala ako na si Joseph, ginamit din talaga ng Panginoon. Kasi kung siya ay tuluyang nakipaghiwalay, di ba parang yung plano ng Panginoon na si Jesus ay maging pagligtas at manggaling siya sa lineage or yung parang yung lahi ni David, masisira. So, makikita natin na si Joseph ay may malaki din talagang naging part doon sa naging Christ life or naging event ng buhay ni Jesus. At nakita ko dito na si Joseph ay sobrang pagtitiwala niya sa Panginoon. Sino ba naman ang mananaginip tapos paniniwalaan mo na lang basta-basta yung panaginip mo? Di ba parang nowadays, pagka nanaginip ka, binabaliwala na lang natin, panaginip lang yan, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. O kaya iba naman, pag nanaginip naman sila, ang inaano nila ay compare nila or parang maghahanap sila ng meaning sa online. Ano ba ibig sabihin ng ahas? Ay ibig sabihin may magtara-traitor sa akin. O kaya pag nanaginip naman sila ng pupo, pera daw yan. Di ba? So parang lagi nilang ina-align sa ganito. Pagka meron daw sa yung, pag yung ngipin mo naman ay sa panaginip, nabungi ka daw, nalaglagan ng mga ngipin, may mamamatay. Di ba? May mga ganon. So parang nowadays, pag ang panaginip sa atin ay minsan ginagawang extreme, nilalagyan nila ng sariling interpretasyon, yung iba naman ay hindi pinaniniwalaan. Pero ito si Joseph ay ginamit ng Panginoon talaga sa buhay ni Jesus. At kahit na siya kinausap sa pamamagitan ng panalangin lang, grabe yung tiwala niya sa Panginoon na meron siyang gagawin at siya talaga yung ginagamit ng Panginoon. Dahil kung hindi nga siya sumunod sa pinapagawa ng anghel ng Diyos sa kanya, sira ang plano, walang mangyayari, hindi magkakatotoo yung prophecy na ang tagapagligtas ay manggagaling sa lahi ni David. At pangatlo nangyari ay, dahil okay na nga sila, sumunod si Joseph, si Mary sa utos ng Panginoon sa kanila, sila naman ay naglakbay mula Nazareth papuntang Judea. So, kaya sila pumunta sa Judea kasi nag-utos si Augustus Caesar na magkakaroon ng census. So, anong nangyari dyan? Mula ang Nazareth to Judea, usually 130 kilometers ang layo daw niyan. So, kung lalakbayin siya, 3 to 4 days. Kasi nung panahon na yon, puro lakad lang sila, wala namang eroplano nung time na yan. So, usually, sabi sa research nga, 3 to 4 days nilang nilakbay yung Nazareth papuntang Judea. So, nung time na yan, during census, hindi kailangan ng babae. So, ang kailangan lang na magpatala during census is yung mga lalaki. Parang ako, yung napaisip ako, bakit kailangan isama ni Joseph si Mary kung lalaki lang naman pala ang kailangan magpatala. So meron ding doon din makikita natin kung gaano kumikilos ang Lord kasi doon si Jesus ipapanganak sa Bethlehem. So kung iniwan ni Joseph si Mary sa Nazareth, hindi din magaganap yung prophecy na ang tagapagligtas natin ay ipapanganak sa lugar ng Bethlehem. So, alam niyo, nakikita niyo yung pagkilos ng Panginoon na lahat ay planado under His control. Na kapag iniwan siya ni Mary, isa siya manganganak. Kasi yung pagdating nila sa Bethlehem o sa Judea, dyan na inilabas ni Mary si Jesus. So, doon na siya nanganak. So, ibig sabihin, habang naglalakbay sila, buntis na niyan si Mary. Ang sabi nga parang 6 months or 8 months na ata, parang kabuanan na niya. So, habang pagdating nila doon, actually hindi naman agad-agad pagdating nila ay nanganak na. May mga ilang days pa bago siya ilalabas si Jesus, pero doon siya nanganak sa Bethlehem. So, ayan na nga ang birth of Jesus in Bethlehem. So, saan po pinanganak si Jesus?
Bethlehem. May iba kasi nagsasabi sa Jerusalem, may iba nagsasabi sa Nazareth kasi taga Nazareth nga siya, pero sa Bethlehem, sa lugar ng Bethlehem po siya pinanganak. Asa, agad dumating yung binisita siya ng mga shepherds, ito yung mga pastol, ito yung kinausap ng Panginoon ang mga pastol para papuntahin doon sa sabsaban para makita nila yung tinutukoy na tagapagligtas. Kasi sinabi sa kanila na totoo ang sinasabi ng Panginoon na ang tagapagligtas ay makikita nyo na nakabalot ng lampin, na nasa sabsaban, nakahiga. So pagdating nila doon, ganun nga ang kanilang nadatnan. Kaya napasabi sila ng papuri sa Diyos, dumating na ang tagapagligtas ng sanlibutan, parang gano'n. So, sige basahin natin yung word na binanggit nila. Kasi ito yung pinakamalaking, parang factor na patunay talaga na si Jesus na nagkatawang tao, siya din ang ating tagapagligtas. So, sa Lucas 2:8, nagpasa natin hanggang 17. Ayan, sabi nila, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Ayun yung pagkatapos nilang makita, yung si Jesus na nasa lampin, nakabat na lampin at nasa sabsaban. So hanggang sa si Jesus ay present sa temple, ayan yung si Jesus that time ay mga nasa 8 days na siya. So present siya sa temple, makikitaan natin na dapat lahat ng mga bata talaga ay dinadala sa simbahan. Siyempre, parang offer natin sa Lord para habang bata pa lang, nasasanay na sila na merong simbahan, may lugar para doon tayo magsamba, may lugar kung saan tayo para magpuri, magsama-sama. So, syempre, pag bata pa, hindi pa naman totally alam niya, pero at least tayo mga magulang, tayo yung magpasimula, magpakita sa kanila na may simbahan na dapat tayong kinabibilangan. At si Jesus nga ay naging part ng simbahan nung habang lumalaki siya ay doon siya halos na tumira. Tapos yan, bumisita ang mga 3 wise men, tatlong marurunong, para ganun din sabihin makita nila na itong si Jesus ay ang totoong tagapagligtas ng mundo. So ayan po ang sunod-sunod na nangyari sa ating kumbaga sa kasaysayan or sa kapanganakan or buhay ng ating tagapagligtas. Medyo nalilito ba? Baka gusto nyong kabisaduhin kasi ako din talaga, to be honest, akala ko nung unang bumisita yung 3 wise men bago siya i-present sa temple. So nagtatanong nga rin yung kay Pastor kasi sabi ko, di ba kaya nga ang parang mas main character during Christmas, yun nga si Jesus, Mary, Joseph, and yung 3 wise men. So kung tutusin, meron pang ang mga shepherds, yung mga pastol. At itong pastol na yan, itong mga pastol na yan ay tinuturing silang mga low level of people. So tingnan, kung imagine natin, kung isipin natin na sa kanila pa, sila pa ang ginamit ng Panginoon para unang ipakita si Jesus. So, di ba walang pinipili ang Panginoon, hindi kailangan na dapat hari ang makakita, hari ang makasaksi kung paano ipinanganak ang ating tagapagligtas. So, itong mga pastol, sila ang ginamit para makita nila ang kung gaano kababa yung pagkasilang ng ating Panginoong Jesus. So, syempre, ayan, nakita nyo na kung ano yung mga pagkasunod-sunod. At dahil sino nga bang sineselebrate natin ngayong Pasko? Si Jesus. Pag-uusapan natin, si Jesus. Sino ba si Jesus ngayong Pasko? Or who is Jesus in this season? Itong Kapaskuhan. Alam natin ng Diyos, si Jesus Christ ay maraming characteristic, marami siyang attributes, marami siyang parang sabihin natin, personality, character. So lahat naman niya nagmamanifest every season. So every season, kahit na nasa season tayo ng nasa magandang season tayo ng buhay natin, na masagana, kahit na nasa-season tayo ng nahihirapan tayo, kahit na nasa season tayo na nagugulumihanan, ano yung gagawin natin sa buhay,
ang character attributes ng Lord ay nananatili yan. Pero dahil nga, syempre, special tayo ngayon, dahil December, syempre pag-uusapan natin ay yung character na pinoportray sa ating ngayon ng Panginoong Jesus. So una na dyan ay ang pagiging companionship ni Jesus. So Jesus is our companion. Sabi sa Mateo 28:20, nakalagay po ba? Wala. 28. Ayan. So, sabi dito sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sino ang gustong may kasama ngayong Pasko? Amen. Lahat naman, no, kadamihan ay gusto nang may makasama ngayong Pasko. At usually, syempre, ang gusto natin makasama, family natin, relatives, friends. Pero, syempre, may mga tao talaga na hindi kumpleto ang family. May mga tao na hindi na nila kasama yung, sabi natin, yung nanay or tatay. So, incomplete, kumbaga. At hindi, karamihan sa incomplete family, naghahanap sila ng companion. Longing sila sa makakasama ngayong Pasko. At ang best companion natin this Christmas is si Jesus Christ. Hindi man natin siya kasama siya physically, spiritually, di ba? At least spiritually kasama natin si Jesus. At si Jesus bilang companion, hindi siya killjoy. Na pagka parang, di ba, pag ang tao hindi niya trip mo, hindi na kayo magkakasundo, mag-aaway kayo, hanggang sa magugulat kayo, hindi mo na lang siya kasama kasi nga hindi niya trip yung trip mo. So, iiwan ka rin ng ng companion mo. Kumbaga, may mga companion tayo sa mundo na by season lang. Minsan, pag season na masaya lang tayo, kapag dumaranas na tayo ng problema, ng pagsubok, bigla na lang nawawala yung kasama natin. Okay, minsan naman, kapag nasa hard time lang tayo, andun lang sila. Doon lang natin sila nakakasama. Pero pag naging successful na tayo, bigla na lang silang nawawala. Either baka sabihin na natin na ayaw nila na makita yung achievements ng tao, or baka naisip nila na ayaw nilang maramdaman na parang naaangatan na sila. So by season lang, di ba? Season lang natin sila nakakasama. Pero sabi dito ng Panginoon, kasama natin siya hanggang walang hanggan. Kaya the best companion talaga natin ay si Jesus Christ. Kaya kung naghahanap ka ng makakasama ngayong Pasko, spend natin yung time natin kay Lord. Through Bible reading. Usually naman pagka nasa bahay, instead na magmukmok, may mga ganun pag Pasko, mas iniisip nila yung hindi magandang nangyari sa kanila. For example, iniisip nila na hindi sila kompleto, iniisip nila wala naman ako natanggap na regalo, so hindi ako special sa kanila. So parang mas nakikita nila yung sarili nila kesa sa sineselebrate natin ngayong Pasko. So syempre, pag may birthday, sinasamahan natin. Sinasamahan natin saan sila magpunta, lalo na syempre kung magpapakain yan, di ba? Sasamahan natin yan. Kasi syempre, lalo pag libre, gusto natin libre. So ito, libre din natin siya makakasama. Libre natin makakasama si Jesus. Wala siyang requirements, wala siyang hinihingi standard na kailangan, kung gusto mo akong makasama ngayong Pasko, dapat may dala kang 10 regalo, dapat meron kang naka-ready na ibibigay sa akin. So walang ganong requirements ng Panginoon sa atin. Anytime, pwede natin siya makasama. Pwede sa pamamagitan ng panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Lord, sa pag-worship. So, hindi mahirap hanapin ang Panginoon during Christmas season. Tayo lang minsan ang nahihirapang maghanap. Tayo lang yung nagtatago. So, kung nagtatago tayo sa inaanak natin, huwag natin taguan si Lord. Kasi makikita at mahahanap din tayo ng Panginoon. At syempre,
kung gusto natin ng kasama, doon na tayo kay Lord, sa hindi tayo iiwan, sa walang pinipiling season. Si Lord, kasama natin yan kahit na nahihirapan tayo, kahit na nasa magandang sitwasyon tayo, kahit na, kumbaga, ups and downs yung situation natin sa buhay natin, for sure, God is always with us. Kaya nga, ang pangalan niya ay Emmanuel. God is with us. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hindi, kasi si Jesus, naranasan niyang mag-isa. Naranasan niya na ano yung pakiramdam na parang parang wala kang kasama, na inaalipusta, sinisipa, sinasaktan. So alam niya yan kasi nga naging tao din si Jesus. Kaya kung merong tayong dapat na maging gustong kasama sa buhay, dapat yung alam yung naging sitwasyon din natin. Kung ano yung na-experience natin. Kasi paano nila masasabi na naiintindihan kita, kapatid, kung sila naman mismo ay hindi nakaranas nung naranasan natin? Paano nila masasabi na alam ko yung pakiramdam ng walang magulang, na walang kapatid? Eh, magugulat ka, kumpleto naman yung family nila. Okay, paano tayo maniniwala sa mga tao na nagsasabi na ang Pasko ay, kumbaga, time to celebrate with family, relatives, ganyan. Tapos, siya naman ay wala rin naman sa family niya, relatives niya, hindi naman niya kasama or hindi niya sinasamahan. Diba? So, si Jesus, nagkatawan tao siya, naging tao siya dito sa mundo. So, alam niya, na-experience niyang mabuhay, na-experience niya kung ano yung mga nararanasan natin, yung pag-iyak, pagtawa, pagluha, pagiging masaya, namatayan, naranasan din niya mamatayan ng kaibigan, naranasan niya na magalak dahil meron siyang mga kasamang 12 disciples. So, kung ano yung mga nararanasan natin ngayon, ay naranasan din yan ng ating tagapagligtas. Kaya kung papapiliin tayo na makakasama ngayong Pasko, dapat si Jesus Christ yun. Hindi ko naman sinasabi na sumama na tayo sa kabilang mundo. Baka may masyado namang nag-iimo, parang masyadong sinosolo yung Christmas. Tapos, iba na yung naiisip, di ba? Hindi naman ganun ang gusto ng Lord. Siyempre, gusto ng Lord, isipin din natin yung mga nakapaligid sa atin. Pero first, isipin natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga ni Pastor nakaraan, dapat hindi daw natin gawing top 1 ang Lord, ang Panginoon. Gawin natin siyang the only one. Kasi pag sinabing top 1 nga, totoo naman, ibig sabihin may top 2 ka, may top 3, may top 4, hanggang sa top 10. Pero pag sinabing the only one, nag-iisa lang siya. At gano'n naman ang ating Panginoon, nag-iisa lang naman talaga siya. Wala siyang katulad at wala siyang kapantay. So kung piling natin ay nag-iisa tayo, lalo na ngayong Kapaskuhan, lagi nating alalahanin ang sinabi dito sa Mateo na kasama natin siya hanggang walang hanggan. Yan. Alam dahil makakasama natin siya, hindi tayo mag-i-struggle to find yung time with the Lord. Kasi ang mga family relatives natin, usually, minsan nahihirapan pa nga tayong hanapin yung time nila eh. Minsan naman, madalas, tuwing Christmas lang natin, nakikita yung mga kamag-anak natin, magugulat ka, kamag-anak ko pala to. So, hindi natin alam kasi nga, by season lang sila magpakita, by season lang natin sila maramdaman or maging companion, makasama. So, again and again, Jesus is our best companion. Ayun yung pinoportray niya sa atin ngayong Christmas, na kasamahan niya tayo kahit na anong sitwasyon, anumang season ng buhay na meron tayo. Kahit na kukunti lang ang handa, tapos yung iba ay maraming handa, hindi mamimili si Lord diyan kung sino yung sasamahan niya. Basta yung heart natin ay nagde-desire na makasama siya, for sure, sasamahan tayo ng Panginoon. Dahil walang pinipili ang Lord kahit na mayaman, mahirap, kahit na walang handa, maraming handa, kahit na
wala tayong magandang damit na susutin, walang bagong pamasko, hindi natin pwedeng sabihin na, well, di ako sasamahan ng Lord kasi special si Lord celebrator. Di ba pagka ganon, pagka nagsa-celebrate, wala sa guest list yung mga hindi maayos yung damit, yung hindi naka-ready or yung parang wala sa motif na binigay. So kahit na hindi ka nagsuot ng motif na binigay sa'yo, invited ka. Invited ka sa presence ng Lord. We are all invited na lumapit sa presensya ng Panginoon. So ayan yung number 1. At syempre may number 2. Ano ba yung character ng who is Jesus in this season? Next po. So si Jesus is our humble Savior. So aside sa pagiging Savior, si Jesus ay humble. Iba kasi pag sinabing Savior, tsaka pag sinabing humble Savior. Kaya sinabi na humble Savior, kasi si Jesus Christ lang ang merong humble life. Siya lang ang may humble na, humble life, humble, ano yung isa, yung death. Ayan, humble birth, humble life, and humble death. So, may mga tagapagligtas, kagaya kahapon yung sa naging Amazing Race ng mga youth, meron kaming riddle na binigay sa kanila, parang bugtong na, ito ang tunay at totoong nagpalaya sa bansang Pilipinas. So, medyo nalilito sila kasi nandun kami sa Fort Santiago eh. So naririnig namin yung usapan nila, may nagsasabi ng watawat, Jose Rizal yan! Kasi nga doon, nagpalaya, di ba, sa bansang Pilipinas. May iba naman nagsasabi, hindi, yung White Cross yan. So nagtatalo-talo sila, ilang minuto na lang. So ang binigay namin na clue sa kanila, totoo at tunay. So doon sila nag-come up sa sagot na krus. Kasi simbolo simbolo ang sinabi namin, simbolo na nagpapakita ng tunay at totoong kalayaan ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas. So, maraming mga savior dyan, nakikisavior lang, nagsasabi na sila yung nagligtas, sila yung tagapagligtas, pero hindi naman sila humble, wala silang humble birth, walang humble life, and walang humble na kamatayan. Kasi si Jesus ay pinanganak saan? Sa sabsaban. Kumbaga makikita natin dito na si Jesus ay galing sa hindi siya galing sa marangyang kapanganakan. Hindi siya pinanganak sa St. Jude, sa St. Luke, hindi siya pinanganak sa mga top 5 na hospital ng Pilipinas. Kumbaga alam natin na siya pinanganak sa sabsaban lang. Pero syempre, ganun yung dun siya nanggaling or dun siya na pinanganak. Hindi natin siya makikitaan ng pagiging magarbo. Kasi humble ang ating tagapagligtas. Hindi siya nagmula sa langit, biglang binagsak. Though, syempre, galing naman talaga siya sa langit, pero hindi. Pinapakita niya talaga sa atin kung gaano siya ka-humble, kung gaano siya nagmula sa pinakamataas at nagpakababa. Kasi pag nanggaling ka na sa taas ang mga tao pag nanggaling sa taas, mahirap nang bumaba. Ayaw nang bumaba, natatakot, nahihirapan. Pero itong ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinakamataas, na may likha ng langit at lupa, hindi siya natakot na maging mababa. Hindi siya natakot na maging katulad ng Aba or nating mga tao. At syempre, dahil pinanganak siya in a humble way, nagkaroon din siya ng humble life. At ano nga yung naging kanyang buhay? Naging isa siyang karpentero. Ang magulang niya, mga kapatid niya ay hindi sila Henry C. Hindi sila may-ari ng mga buildings, ng SMDC, ng mga condo. So yung life niya ay normal. Kagaya natin na kung ano yung pamumuhay natin, payak, ganun din ang pamumuhay niya. Wala tayong nabalitaan or nabasa sa Bible na naging pinagsilbihan siya ng mga katulong. Wala tayong nabalitaan na siya pinagsilbihan ng mga, or tumira siya sa palasyo.
wala tayong nabalitaan na tumira siya sa gintong lugar. So, kung ano yung naging buhay, kung ano yung nagiging buhay natin ngayon, ganun din naging buhay ng ating Panginoon. So, grabing humble ng kanyang naging buhay ng ating Panginoon. At ganun din yung naging kamatayan niya. Very humble din. Yung pagpako sa krus ni Jesus Christ, ay ayun yung way ng mga Roman Empire. Ayun yung pinaka-worst death row ng mga Roman Empire sa mga taong nagkasala or mga magnanakaw. So, ang kamatayan ng ating Panginoon ay hindi siya inilibing sa mga yung kamatayan niya ay hindi, yung parang kagaya ng mga sakit ng mayayaman na cancer. Di ba, kung pwede nga lang na sana, parang kung isipin natin, kung mamamatay tayo, mas gugustuhin ko yung habang tulog ako, o kaya na parang yung bigla ka na lang mamamatay, yung parang hindi mo na kailangan pahirapan, yung parang gigising ka na lang, nandun ka na kay Lord. Parang gano'n na lang. Di ba? Ganun yung mga desire natin kapag namatay tayo. Pero si Jesus, iba yung na-experience niyang kamatayan. Yung kamatayan na na-experience niya, mas masahol pa sa mga ina-expect natin. Kasi ako iniisip ko, takot akong mamatay sa gasa. Parang ayoko yung ma-encounter yung parang, yung mga, sabi na, mga rape, ganyan. Yung parang pahirapan ka, ito-torture ka pa. Kasi parang alam mo yun, parang basta mabigat. Yung inisip ko, ayokong matrauma yung family ko, friends ko. Pero kung isipin mo yung kamatayan ni Jesus, di ba? Di ba yan? Parang, dapat di ba birth ang sineselebrate natin, but death? Parang naging kamatayan. Pero ako kasi na-imagine ko, sana tayo din treasure din natin yung kamatayan ni Jesus na hindi siya ordinary, hindi siya simpleng kamatayan lang na parang papatayin ka. Kung pwede nga lang, patayin nyo na lang, nyo na lang, saksakin nyo na lang agad. Bakit kailangan nyo pa si Jesus palakarin habang pasan yung cross? Diba? Grabe naging kamatayan ng ating Panginoon. Kung tutusin, Lord, powerful ka naman eh. Diyos ka naman eh. Bakit? Parang inisip, bakit hindi na lang namatay ka biglaan na lang ang pagkamatay mo. Bakit hinayaan mo pang maranasan yung ganong pasakit, pagdudura ng mga tao, pag-aalipos sa sayo? Doon ko nare-realize na kasi nga humble ang Lord. Kung ikaw natatakot ka, what more isipin mo yung naranasan ng Panginoon ni Jesus sa kanyang kamatayan. Hindi simple, hindi beyond doon sa ating imagination. Beyond siya sa parang ina-expect man natin. Kasi gusto ipakita sa atin ng Lord na kung si Jesus nga naranasan niya lahat ng ito at napagtagumpayan niya, tayo din, mapagtatagumpayan din natin yon. Kung kamatayan lang yun eh, kung ano na ang naghihintay naman sa atin ay presensya ng Lord, ang kanyang kalangitan, ang kanyang kaluwalhatian, mas i-look forward natin yung nag-aabang sa atin. So, dahil tayong mga anak ng Diyos at tumanggap na sa Kanya, we have eternal life. So, hindi na eternal death ang naghihintay sa atin. Kasi nga, si Jesus ay humble. Siya'y nagpakababa na. So, dapat din tayong mga anak niya na tumanggap sa Kanya ay maging humble din. Diba? Hindi tayo magmalaki sa Panginoon na, Lord, Christmas naman eh. Pwede bang ako naman ang isipin ko? Pwede bang i-treat ko naman yung family ko, yung sarili ko? Which is hindi masama. Pero isipin natin, ang Lord naging humble siya eh. Meron siyang kalayaan, meron siyang lahat ng meron sa mundong ito, pero pinagpalit niya yun para sa atin. Para tayo na makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At imbis na magkaroon ng eternal death, eternal life ang naging regalo sa atin. Ang naging kapalit ng ating naging effect nung ginawa ng pagiging humble ng ating Panginoong Diyos. So, humble ka ba, kapatid? Or hambog? Iba yun eh, no? Hambog. So, dapat maging humble tayo. Lalo na, siguro hindi lang this Christmas, every season ng buhay natin. Pero this Christmas,
syempre, maging humble tayo sa pagharap natin sa Panginoong Diyos. Huwag tayo magmalaki na kung ano yung meron tayo, kung ano yung nararanasan natin ngayon, kung tayo maraming handa sa Pasko, kung marami tayong bisita, meron tayong mga bagong gamit, meron tayong mga natanggap na regalo, lagi natin i-credit sa Panginoon, i-acknowledge natin na nagmula ang lahat ng ito sa Kanya. So, pangatlo, ang last natin ay si Jesus is our greatest gift. So, may gusto ba kayong matanggap ngayong Pasko? Ako natanggap ko na. Si Lord, si Jesus, natanggap na natin na siya. Pero, syempre, dahil naalala natin yung kanyang kapanganakan, ang kanyang Savior's birth, syempre, lagi kong iniisip na every year, December, is parang time siya to reminisce na nabuhay si Jesus, na nagkatawang tao siya. At maganda na matanggap na regalo, syempre ngayon, si Jesus Christ. Ang nagbigay sa atin yan, walang iba, syempre ang ating Panginoon. Nakalagay po yan sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So dahil mahal ng Panginoon, sobrang mahal niya ang mga tao, ibinigay niya si Jesus Christ sa atin. Ibinigay niya si Jesus Christ ngayong sa ating buhay. Ay kung tayo naghahanap pa ng mga regalo, walang problema. Pero dapat mas is-desire natin na matanggap natin ay si Jesus Christ. Siyempre, freely given yan. Pag sinabing freely given, pinagkaloob yan ng libre sa atin. Wala siyang hininging kapalit, wala siyang inas sa atin na kailangan mong bayaran to para matanggap mo tong regalo na to. Ang kailangan lang natin daw ay maniwala at tanggapin siya bilang ating personal Lord and Savior. So, itong Pasko na to, dahil more on gift giving, o kaya receiving gift, syempre maganda na ibigay nating regalo, lalo na sa family natin, yung si Jesus. Pakilala natin sa kanila si Jesus. Kaya magkakaroon tayo ng shema. Yun yung basahin natin sa darating na Noche Buena para syempre yung marinig nila yung mensahe sa kanila ng Panginoon na ang reason kung bakit tayo ay nagse-celebrate kasi may ipinanganak, may Diyos na ipinanganak na magliligtas sa sangkatauhan. At may tinatawag na phobia sa pagre-receive ng gift. May ganun ba dito sa atin? Doronophobia ata ang tawag doon. So, yung parang takot silang tumanggap ng regalo. So, natatakot ba kayo tumanggap or karamihan dito sa atin ay gustong-gusto tumanggap ng regalo? Gustong-gusto, di ba? Gustong-gusto. Kahit na baka meron pang magbibigay sa amin ng regalo. May pahabol nga daw si Nanay Elsie dito na regalo sa amin eh. So, salamat po kay Nanay Elsie sa gift nyo. So, lahat naman tayo ay, gustong-gustong tumanggap ng regalo mula sa mga tao. Lalo na syempre kapag special yan, or mahal mo sa buhay. Kasi doon mo makikita or parang nararamdaman mo na ina-acknowledge niya yung mga ginawa mo, yung relationship nyo is ina-appreciate niya. So, ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ibinigay niya sa atin si Jesus Christ. At ang tanong naman natin ngayon, syempre, dahil tumanggap na tayo ng regalo mula sa ating Panginoon, which is si Jesus, ano naman kaya yung ating ireregalo sa Panginoon? Diba? Madalas nating tanong, nakaraan nga sa mentoring din namin, sabi ko, ano yung gusto mong matanggap ngayong Paskong mula sa Panginoon? Siyempre, mga bago pa sila. So, ngayon naman sa ating mga matatagal na, ano naman po kaya ang ibibigay natin na regalo sa ating Panginoong Diyos? Tayo naman, di ba, ang dapat magbigay sa Panginoon. Kasi ang Lord, hindi naman siya, wala naman siyang doronophobia eh. Yung takot na tumanggap ng regalo. Sa tao lang yan. Si Lord, any gift, pwede niyang tanggapin. At
etong binigay din kung si Lord, nagbigay siya ng regalo sa atin, nang wala siyang pinipili, hindi niya sinabi, kumbaga, no matter who we are or what we are, lahat tayo ay pwedeng tumanggap ng regalo. Lahat tayo pwedeng tumanggap kay Jesus. So ngayon naman, ano naman yung ating pwedeng ibigay sa ating Panginoong Diyos? So, karamihan dito ay tumanggap ng 13th month, ng bonus, di ba? O kaya ng mga raffle. So, kung napapaisip tayo, ano kaya yung pwede nating ibigay sa Panginoon, bakit hindi tayo mag-start dun sa inuutos ng Panginoon? Magbigay tayo sa Kanya ng ating ikapu. Sabihin na natin, sige, tithes, offering, ano pa ba? May mga bagay pa ba kayong naiisip? Siguro time, di ba? Meron tayong 24 hours. At salamat sa buhay nyo kasi syempre kahit na busy na magpapasko na, ay naisip nyo pa ding umaten ng gawain. Naisip pa rin natin na i-priority ang Lord sa araw na ito. Kasi kung tutusin, ang iba dapat talaga ay naghahanda na ng kanilang pang Noche Buena. Bumibili. Hindi yung, kasi may iba na nagre-ready na daw yung gumagawa na daw ng salad. 23 pa lang maaga pa, 22 pa lang, so gumagawa na. So marami sa ating sanang gumagawa na ng ibang bagay. Pero salamat sa Lord kasi nakita ng Lord yan, yung puso nyo na ibigay yung time sa Panginoon. So wag tayong matakot na magbigay ng regalo sa Panginoon kasi He deserves naman talaga everything eh. 'Di ba? Minsan kaya lang naman tayo natatakot magregalo sa isang tao kasi natatakot tayo na baka hindi niya ma-appreciate or di kaya naman baka hindi niya tanggapin, hindi niya magustuhan. Minsan natatakot tayo magbigay ng regalo sa tao kasi baka may standard siya na gusto, tapos ang binigay mo lang ay ganito. So ang Lord natin hindi siya choosy, hindi siya mapili. Kung ano yung kakayanan lang natin, alam ng Lord yan. So mas maganda nga kahit na kakaunti, maliit na bagay, at least ibinigay natin sa Kanya with all our heart. Kesa naman na as in wala tayong binigay sa Kanya, puro takot na lang ang naisip natin, natatakot ka na baka hindi tanggapin ng Lord. Hindi ganun ng Lord. Hindi siya nakakatakot to the point na mahihirapan na tayong lumapit sa Kanya. Hindi siya nakakatakot. Kaya hindi rin tayo dapat matakot, syempre, na mag-alay sa Kanya ng buhay, ibigay yung nararapat para sa Kanya. Kasi yun nga, lagi natin sinasabi na lahat naman ng bagay na meron tayo ay nagmula sa Kanya eh. So bakit tayo matatakot na ibalik sa Kanya? Simpleng bagay lang naman yan, bakit hindi natin ibigay o ipagkaloob sa Panginoon? So itong pag-alala natin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas at pag-alala kung ano yung kanyang characteristic this season. Actually, marami pang karakter ang Panginoon. Pero sana itong tatlong bagay na to, lalo na kung naghanap tayo ng longingness, na makasama yung ibang tao, or yung natin, andyan ang Lord, sabi nga niya, nasasamahan niya tayo hanggang walang hanggan. Siya ang ating tagapagligtas. Hindi tayo dapat matakot na baka may mangyari ngayong Pasko. Actually, nagiging phobia karamihan ng tao. Yung pagdarating yung Pasko na baka may mamatay sa kanila, yung iniisip nila, ayokong dumating yung Pasko na hindi kami kompleto. Kasi may iba naman talaga na namamatay bago magpasko. As di ba pag ganun, sinasabi nila ng mga tao, sayang naman magpapasko, tsaka pa namatay. Diba? Parang natatakot sila tuloy na magpasko kasi baka may hindi nga magandang mangyari sa kanila. Pero tayo ay safe na tayo. Kung ano mang mangyari sa atin, ano mang mangyari sa pamilya natin, ano man yung mangyari, alam natin na kontrolado ng Panginoon yan at alam natin na may purpose ang Panginoon. At yung pangatlo nga, ang Diyos ang ating greatest gift na natanggap ngayong Pasko. Pero sana may matanggap pa tayo na regalo. Pero pinaka-greatest na talaga natanggap natin ay si Jesus Christ na nagligtas sa atin. So kung may desire pa tayo na gift mula kay Lord, pag-pray natin yan, pero dapat
bilang pagtanggap natin kay Jesus is meron na tayong contentment, masaya dapat tayo kasi nasa atin ang lahat. Jesus is our everything nga, di ba? So, dahil meron tayong Jesus, we have all, kumbaga, we have nothing. We have everything. Kaya sa Diyos ang papuri and Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po.